This morning, welcome po sa SSS Boss Believe Kami Sa'yo. Bago po ang Semana Santa ay napag-usapan po natin yung tungkol sa mga pensyonado, Sandro. And this morning, naku po, bibida po ang mga kooperatiba. Kaya naman ng impormasyon tungkol dito, makakasama po natin ang ating very special guest this morning, Ms. Nora Mercado, ang manager of the SSS Cooperatives and Informal Sector Department. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning sa inyong dalawa at sa ating mga taga-subaybay. Ma'am, siguro we could start off by defining kung ano po ba itong mga cooperatives o mga kooperatiba and how do we differentiate them from the other labor groups po siguro? Oo, ang kooperatiba kasi sila yung governed by the Cooperative Development Authority. Pero ang mga miyembro nito ay pwedeng nasa iba't ibang industriya ng informal na sektor. Usually kasi ang purpose ng kooperatiba ay para mabigyan ng easy access ang kanilang mga miyembro sa credit, sa market at sa technology. So ma'am, speaking of ito na nga may mga grupo, mga kooperatiba, yung mga benefits po ba ng mga grupo na yun, yung mga nasa ilalim po ng bawat kooperatiba, ano po yung mga benefits nila makukuha? Kasi alam naman po natin, meron tayong tinatawag na death, disability, sickness, maternity, nakakapag-loan po sila. Kinukonsidera po ba sila sa self-employed or sa voluntary member? Oo, ang mga members ng cooperative ay kino-cover namin as self-employed. Pero ang mga benefits na makukuha nila at ang mga privileges ay kapareho din ng mga nasa regular na employment. Ma'am, matanong ko naman po, ano po bang mga klaseng manggagawa po or mga anong sektor po ang napapabilang po or ang mayroong mga kooperatiba? Usually, ito yung mga small-time, mga home-based workers, yung mga small farmers and fisher folks, yung mga small transport owners, yan yung mga usually membro ng kooperatiba. Totoo yan, napag-usapan natin kanina kasi ang SSS nga may project din sila, yung Alcansya. Pero ma'am, paano naman po natin ma-differentiate yung programa nyo para yung sa SSS, yung sa Alcansya and itong programa nyo para naman po sa mga kooperatiba? Doon sa Alcansya kasi, usually ang sumasali doon ay yung mga nasa informal na sector na on a daily basis merong mga income. So on a daily basis meron silang pera na pwede nilang araw. Ito po yung mga tricycle driver. Yeah, Ito yung mga drivers. vendor Na na walang araw-araw operator. na re-realize nila yung income nila on a Opo. daily basis. So pwede silang daily maghulog doon sa Alcansya na parang the usual Alcansya Yes. natin, magsasave sila. And at the end of the month, makaipon sila ng sapat na pera para makapagbayad ng contribution. Dito sa kooperatiba naman, yung kooperatiba mismo ay ina-accredit namin na maging ka-partner namin para maging para in behalf of SSS, sila na yung mangolekta or sila yung magbigay ng serbisyo doon sa kanilang mga miyembro. So ito pala, Sandro, yung may bagong proyekto kasi itong SSS, parang gusto nilang maging partner with sa mga cooperatives. Yes. So paano po ba yung nangyayari kung sila po ay tinatawag na collecting servicing agent? Paano po yung proseso nun? Kailangan nilang mag-apply as collecting or servicing agent or pwede namang both yon. So as collecting, usually meron kaming application form para dito, pero usually sa medyo marami kaming hinihinging dokumento kasi kailangan naming malaman, especially yung financial operations ng kooperatiba, dapat medyo stable sila para naman medyo maganda yung maging partnership namin in the future. Okay. Ma'am, ano naman po siguro, kasi syempre hindi naman po lahat ng tao ay mag-go out of their way para makapag-partner sa SSS. Pero ano po yung incentive na binibigay niyo po naman sa mga kooperatiba pag sila nagiging nakikipag-partner nga po sa inyo? Yeah, pag sila ay naging accredited collecting agent namin, meron kaming tinatawag na service fee for every transaction na ipapasok nila sa SSS. Ganon din kung servicing. So for every transaction, non-collecting transaction na ipapasok nila sa SSS, bibigyan namin to ng corresponding service fee. So ma'am, ito po bang mga manggagawa under dun sa mga kooperatiba, do you think ito po ba yung mga pinaka-nangangailangan ng mga benefits o ng mga social security service ng SSS? Yes, totoo yan. Dahil ito yung mga miyembro or mga manggagawa natin na usually may mga nasa low income group. Mababa ang productivity nila usually. So ito yung talagang pinaka nangangailangan ng social protection. Actually, Sandro, itong ginawang programa ng SSS ay napakaganda. Yung nakipag-partner sila sa mga cooperatives. Kasi alam naman natin, hindi lahat talaga ay may access sa SSS para po sila ay maging miyembro at makabayad ng monthly nila. So ang maganda dito, since nakipag
nagpa-partner sila sa mga cooperatives, yung mismong cooperative na yung pwedeng mangolekta at mag-remit mismo sa Mag-aasikaso rin. SSS. Kasi syempre may mga ibang sectors talaga na kahit naman gustuhin natin ay hindi natin talagang maabot. So maganda na lang na yung SSS ay nag-reach out sa mga kooperatiba dahil sila nga mismo yung umaabot dito sa mga taong hindi na maabot ng SSS. Yes, at ang maganda pa dito, hindi lang nakatulong yung cooperatives at saka yung SSS sa mga miyembro nito. At the same time, kumikita pa yung mga kooperatiba, Yes, di ba? mga incentives nga na nakukuha rin nila. And in addition, may I just add, Yes, ma'am. ito kasing mga usually nasa informal na sector, walang business hours yan. Wala. So every day, kahit gabi, kahit umaga, walang masyadong time dahil ang iniisip lang nila, makapagtrabaho sila. So kaya sa kooperatiba, pinartner namin ng kooperatiba para hindi, instead na pumunta pa sila sa SSS office, doon na lang sila sa kooperatiba nila na usually malapit sa kanilang pinagtatrabahuhan. Mas accessible din Yes. kumbaga Yes. sa kanila. Ma'am, para lang maintindihan ng mga viewers natin dyan, maaari nyo po bang i-explain ulit sa kanila? Kasi nga napag-usapan natin before yung sa Alcansya, na sabi nga ni Sandro kanina, na yung mga taong pwedeng magmiyembro ng Alcansya or yung mga talagang gumagamit ng Alcansya ay sila po yung mga kumikita ng daily basis. Pero ito pong nasa under ng cooperatives, paano po yung sa kanila? Kumikita po sila ng Usually kasi ito, mga seasonal workers. seasonal workers. Halimbawa, yung farmers. Parang farmers siguro. Oo, yung mga Ito po farmers. ba yung parang kailangan pag nagtrabaho sila, ibebenta pa nila yung mga ano nila Yes. para po sila ay kumita? Oo, yung farmer, kailangan magtanim muna, Tanim muna. tapos pagka tumubo yun, at saka nila ibebenta, at saka lang sila kikita. Yes. Yung mga home-based workers, kailangan trabahuhin muna nila yung halimbawa, gumagawa sila ng bag, so for the week, gagawa sila ng bag, ibebenta nila na next week, at saka pa lang sila Sila kikita. kikita, So, oo. hindi on a daily basis ang kanilang trabaho. Yes. So ngayon, Sandro, napag-usapan na natin na yung service fee ng cooperatives for every transaction. Ngayon naman, paano po yung proseso para po sila ay maging miyembro, para po sila maging accredited? Nakapag-apply din po siguro. Oo. Yung kanilang representative, kailangan lang pumunta sa SSS at kumuha ng form. So, meron kaming application form to be an accredited partner agent at kailangan nilang magsumite ng mga necessary documents. Ma'am, napag-usapan nga po natin kanina yung mga collecting partner agents and maybe we could just properly define it po dun sa mga servicing partner agents din po ninyo kasi I'm sure yung mga kooperatiba po mga miyembro ng mga kooperatiba ay hindi po nila alam kung alin po ang i-applyan nila or alin po, which is which po. Ano yung difference po siguro? Yes. Actually, pwede nila applyan both. To be a collecting agent, ibig sabihin nun ay pwede silang maging mag-kolekta ng kanilang mga miyembro. At sila na mismo ang magre-remit nito sa SSS instead na yung bawat member ang pupunta sa SSS. To become naman a servicing partner, pwede silang maging parang frontliner ng SSS. Ibig sabihin, pwede silang tumanggap ng application form for registration, Salary loan. loans, at saka ng funeral ng kanilang mga miyembro. So instead na yung member pupunta sa amin para mag-file ng transaksyon, Sila na lahat lang. ang gagawa. Yes. So talagang napakaganda yung programa ng SSS. Talagang abot kamay mo para lang, syempre, mabigyan ka rin ng benefits nila. So napakagandang programa. It's really making life more convenient para lang syempre makakapag-avail na rin yung mga mamamayan at mga kababayan natin ng kanilang SSS loans din. Nakita mo rin talaga yung pagmamahal ng SSS doon sa mga informal sectors at syempre ang gaganda ng mga programa nila from Alcansya pati itong sa cooperative. So ma'am, sa kasalukuyan po, ilan po ba ang mga kooperatiba po na accredited na ng SSS? Sa ngayon, isa pa lang. Kasi bagong-bago pa lang tong programa namin. Pero maraming in the pending na application doon sa amin. Kasi ini-evaluate namin ang kanilang mga financials. Medyo mahigpit kami ng konti rito. Pero hopefully, dumami na to in the near future. Ma'am, do you have an idea of the figure po of how many cooperatives there are po like sa Pilipinas po? Like, and ilan po ba yung in-expect ninyo na maging kapartner rin po sana ninyo sa SSS? Hopefully, syempre, ang gusto namin sana lahat sila maging kapartner namin para mas madali at lahat ng ating mga miyembro ay magkaroon ng easy access sa SSS. Pero actually, medyo marami-rami. I do not have the exact figures with me, ano, pero marami-rami ito. At to add pala, yung servicing agent namin ngayon ay meron na kaming
tatlong servicing agent na nakapartner na rin dito sa Luzon. Mm-mm. So ma'am, ano po bang may papayo nyo dun sa mga kooperatiba na hindi pa po accredited na collecting o servicing agent partner ng SSS? Yeah, kung pwede ho sana ay sa malapit na SSS branch sa inyong lugar at may mga available ho kaming forms. Pero pwede rin ho silang mag-download ng application form sa aming website at www.sss.gov.ph. So ma'am, besides po ito sa mga kooperatiba na pakikipag-partner ng SSS, sa Alcansya, meron pa po ba kayong gustong i-plug or i-promote na May ibang projects ng programa po ng SSS? Oo, actually, hindi lang naman ito open sa mga kooperatiba. Actually, pwede rin ang ibang asosasyon, kahit hindi sila kooperatiba, basta organized group sila, pwede silang maging kapartner ng SSS. Pero not as collecting, pero pwede silang maging servicing partner ng SSS. So, ang servicing partnership is not open to cooperative alone. Pwedeng mga asosasyon. Okay. Ma'am, nasabi nyo nga kanina na first lang po ito or parang bago itong programa na ito. Kamusta naman po yung experience nyo so far? So far, maganda naman kasi halos lahat ng pinuntahan naming mga kooperative namin at mga binigyan namin ng briefing ay maganda ang naging naging Feedback. positive ang feedback nila. Tsaka mga willing naman sila na mag-apply. So that's really nice to Oo, hear, okay Sandro, naman na yung talagang reception. marami ring Yes. natutulungan ng SSS. Ma'am, huli na lang po siguro, baka meron po kayong mensahe po siguro para sa mga miyembro ng kooperatiba o para sa mga mamamayan lang po siguro na hindi pa miyembro ng kooperatiba na gusto rin po mag-reach out po sa SSS. Yeah, katulad ng lagi kong sinasabi every time na kami makapanayam sa SSS, ang social protection kasi ay para sa lahat ng manggagawang Pilipino, whether maliit ka, mataas ka, nasa formal ka na sector or informal sector. Kailangan lang nating magrehistro dahil kailangan naming makilala kayong lahat at malaman kung paano o kung anong serbisyo ang kailangan ninyo sa amin. At kailangan ninyong, of course, mag-contribute. Pero sana wag nating isipin ang contribution sa SSS ay isang gastos. Pero isipin natin na ito ay savings na pwede ninyong hugutin sa inyong Yes. kinabukasan. Ayan, maraming salamat. Nora you. Mercado, manager ng SSS Cooperatives and Informal Sector Department. Kaya po next Friday na naman abangan nyo naman po ang napakagandang mga programa ng SSS sa Boss Believe Kami Sa'yo.